So guys, part 6 po ng life motivation na ginagawa kong bagong content. Thank you po sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Sana po umpisahan nyo po mula part 1 hanggang final part. So part 6 na po to guys ng life motivation, life quotes, POV na rin po, and insights. Sana po kahit papano makapagtawid po ako sa bawat isa sa atin ng maliit na booster, ng maliit na pangdagdag sa pagmamahal at pananalig natin sa ating Panginoon, sa ating Creator, at sa kanyang bigating Son. So guys, bali, ang una ko pong talagang importanteng napansin sa dokumentaryong to na napanood ko, na about nga po ito sa Beatitudes ng ating Creator. So, si Andrew po, lumapit po siya sa ating Panginoong Hesus. Nagpaalam po siya na kung pwedeng puntahan niya si John the Baptist. Kasi si Andrew po, kapatid po siya ni Simon Peter. Si John the Baptist po, siya po yung unang-unang rabbi, naging guro ni Andrew. Si Andrew po, siya po ang unang-unang parang naging alagad ni John the Baptist. Tapos yung isa pa niya pong kasama. Tapos si Joanna po, yung babae, kasama po siya sa libu-libong nakinig ng Beatitudes ng ating Lord Jesus nung panahon na yon, nung siglo na yon. So, ito pong Beatitudes na to, nasa Mateo po ito. Pasadahan na lang po ninyo, paki-research nyo na lang po. Basta nasa Mateo po ito. Di ko lang po matandaan kung anong chapter. Basta nasa Matthew po ito. Sabi po ng ating Panginoon kay Andrew, o sige, pumunta ka kay John the Baptist. Kasi si Joanna po, may inihatid po siyang message sa ating Lord Jesus nung natapos na po yung, kasi halos tumagal po ng hindi lang 24 hours, more than 24 hours po ang preaching na ginawa ng ating Panginoon. Bali maghapon po, tapos umabot pa po hanggang kinabukasan. Sa dami po ng sinabi niyang mga magagandang aral na talagang motivation, na talagang naglinis sa maraming puso nung time na yon na nakinig sa ating Panginoon. So, nung lumapit po si Joanna sa ating Panginoong Hesus, sabi po ng ating Panginoong Hesus, maraming salamat naman at isa ka sa nakapakinig ng mga sinabi ko kanina. Sabing gano'n ng ating Panginoong Hesus kay Joanna. Si Joanna po ay parang isang babaeng, ang asawa niya po ay may katungkulan sa palasyo ni Herodes. Parang isa pong general ang kanyang asawa, na parang kaya niyang magpabalik-balik para silipin si John the Baptist, Joanna. Kasi nga po parang may katungkulan yung napangasawa niya, na tauhan ni Herodes. So, ang nangyari po, nung lumapit po si Joanna sa ating Panginoon, sabi po sa kanya, pinapasabi ni John the Baptist na kung kailan ka daw pupunta doon sa lugar na kilalalagyan niya. Kasi parang hindi din magtatagal parang nase-sense po ni John the Baptist na yung pagpipreach po talaga ng ating Lord Jesus ay nanganganib din po. Kasi nga po nung panahon na yun, parang naghahari din po talaga ang Romans, na iniiwasan po talaga nilang kumalat yung mga tao, magkaroon ng parang pulo-pulutong na parang pagsisimula ng commotion. Tapos parang bumabango na po kasi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, kasi nababalitaan po ng mga Romans yung paghihiling na ginagawa niya. Kaya lang mga Romans po, ang focus po kasi nila tungkol dun sa mga pamamalakad talaga ng nasasakupan ng Romans. Halos buong Israel po nung panahon na yun. Pati yata po Egypt, sakop po ng Romans. Marami po silang bansang sila ang talagang nakakapangyari. Sila ang pinakamakapangyarihan nung panahon na yun. So, sabi po ni Joanna, tinatanong niya po ang ating Panginoong Hesus kung magkikita pa ba sila ni John the Baptist, kasi pinatatanong daw po ni John the Baptist. Tapos sabi ng Panginoon, hindi pa ito yung tamang time para sa akin para puntahan ko siya. Tapos tinanong siya na, pwede mo bang isama si Andrew para makita si Juan na pinsan ko, kasi meron ding sasabihin si Andrew sa kanyang dating guro. At saka para magkaroon din ng peace of mind itong si Andrew, kasi nga po nag-aalala silang lahat, kasi nga po
hindi nila alam paano nila papasukin si John the Baptist kasi bawal po siyang puntahan. Mahigpit pong ipinagbabawal ni Herodes. Kasi nga po si John the Baptist ay nakatakda na din po siyang mawala nung time na yon na mawala. Parang nakatakda na rin po ang kanyang kamatayan na alam na rin po ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga po nung papunta pa lang sa lugar ng lugar na malapit sa palasyo ni pinagbawalan na po siya ng ating Panginoon. Doon ko po nakita sa isang dokumentary na parang yan din po yung pagkakasunod-sunod ng step ng pagkamatay ni John the Baptist sa Holy Scripture. So bali, nung nagpapaalam na po sa isa't isang magpinsan, parang ang lungkot-lungkot na po ng ating Panginoong Hesus kasi nakita na po niya, kasi nga po infinite po siya, nakita na po niya ang magiging ending ng pagkamatay ni John the Baptist. Kaya lang po, matapang po si John the Baptist ang dialogue pong binitawan niya, ang sentence pong binitawan niya, nung nagpapaalam na sa ating Panginoong Hesus alam ko kung saan ko inilalagay ang sarili ko. Sabi nga po be careful where you getting into. Pakaingatan mo kung saan mo talaga inilalagay ang kung saan ka lulugar. Parang ganun ang pagkaintindi ko po. Malalim po ang meaning. Kasi nga po si John the Baptist, matatas po siyang magsalita. Talagang tumutulig sa po siya ng mga kamalian ng mga tao nung unang panahon, nung panahon niya na naging preacher din po siya. Kasi si John the Baptist po, taong Diyos din po siya. Isa din po siyang matapat at matuwid na propeta. So, excuse me po. So, si Joanna po, para po siyang naging tulay para magkita si Andrew at saka si John the Baptist. So, nung nandun na po, sumama po ang sisti po, sumama po si Andrew kay Joanna. Si Joanna po later on ay naging isang parang isang babaeng apostol din, naging matuwid na followers ng ating Panginoong Hesus. Sumunod na rin po sa later on sa pagpipreach ng ating Panginoon, nakasama na rin po sa nina Maria Magdalene, nina Rayma, yung mga iba pang babae na naging followers ng ating Panginoong Hesus. Napasama na din po dun si Joanna. Si Joanna po parang medyo may kaya po siya nung panahon na yun. So, ito pong si Andrew, nung nakita na po si Andrew at saka po si John the Baptist sa kulungan, parang naluha po, naiyak po talaga sa sitwasyon ni John the Baptist, si Andrew. Sabi ni Andrew, kailangan makalaya ka dyan, kailangan makagawa kami ng paraan para makalaya ka dyan, Rabbi. Sabi ni John the Baptist, hindi, meron ka ng bagong guro, doon ka mag-focus. Yun ang binitawang matinding salita po ni John the Baptist kay Andrew. Tapos sabi ni John the Baptist kay Andrew, guys, ano bang natatandaan mo sa preaching na ginawa ng pinsan ko? Kasi sa dami ng sinabi niya, may isa doon na talagang nauukol sa bawat tao. Alin yung para sa'yo doon? So sabing gano'n ni Andrew, napaisip po si Andrew kasi ang sagot ni Andrew, ang natatandaan ko, Rabbi, ang sabi ni Rabbi Jesus sa aming lahat, bago ka magbigay ng offer, bago mo ibigay ang offer mo, kung ikaw ay mananalangin sa Panginoon sa altar na makikipag-usap ka sa Kanya, at may daladala kang pang-offer, may daladala kang sacrifice offer para sa Panginoon, at may naaalala kang meron kang isang usap na hindi tapos, na unfinished sa isang tao, na parang meron kayong naging alitan, na parang nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng harang sa pagsasamahan ninyo, kailangan pumunta muna sa taong yun. Ayusin mo muna, iwanan mo sa altar yung offer mo, balikan mo yung taong meron kang issue. Yun ang sinabi ni Andrew kay John the Baptist. Tapos sabi sa kanya ni John the Baptist, guys, kailangan sundin mo na lahat ng ipinag-uutos ng pinsan ko sa'yo, kasi sana yung dapat yung sundin kasi malapit na akong umalis. Yan po yung binitawan ni John the Baptist, kasi nga po, ang mga tao po kasi noong unang panahon, malakas po talaga yung nila, yung perspective, yung intuition nila. Parang ramdam na po agad nila kung anong inihahatid sa kanilang message ng ating Creator. Sundan nyo pa po, guys. Thank you po for watching. Sana po kahit paano makapagtawid talaga ako sa inyo ng maliit na motivation. To God be the glory po, and thank you po for watching. God bless us.